Praise the Lord as we remain stand mga kapatid, and let's read the Bible mga kapatid. Hallelujah. Sa book of Isaiah chapter 43. Hallelujah. Reading from verse 14 mga kapatid. Hallelujah. Isaiah chapter 43. Reading from verse 14 mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Ang sabi rito mga kapatid, hallelujah. Verse 14, Thus saith the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, For your sake I have sent to Babylon and have brought down all their nobles and the Chaldeans, whose cry is in the sheep. Verse 15, I am the Lord your Holy One, the Creator of Israel, your King. Amen. Hallelujah. 16, Thus saith the Lord which maketh a way in the sea and a path in the mighty waters, which bringing forth the chariot and horse, the army, the power, they shall lie down together, they shall not rise, they are extinct, they are quenched as tow. Verse 18 mga kapatid, hallelujah. Remember ye not the former things, neither consider things of old. 19, Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth, shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Hallelujah. Amen. Tayo manalangin sa ating Panginoon, dakila at mapagpalang Diyos. Hallelujah. Minsan pa, O God. Salamat, O Diyos, sa pagkabasa ng salita, Panginoon. Lord, we pray na bless mo, Panginoon, yung salita na hallelujah, na ito'y magdulot sa amin, Panginoon, ng kalakasan ng pananampalataya, Panginoon, ng newness, hallelujah, and strength, Panginoon, hallelujah. God, kumilos ka at mangusip kami sa umagang ito. Sa iyong mga anak, Panginoon, hallelujah, ang iyong salita, Panginoon, na dadalhin ng iyong lingkod naway magdala ng kalakasan ng pananampalataya, Panginoon. Panibagong kalakasan, pananampalataya, Panginoon, sa bagong taong ito, Panginoon. Lord, hallelujah, O God, kung paano sinabi mo sa salita, Panginoon, na ikaw gagawa ng mga bagong bagay, Panginoon. Lord, we believe in, we pray, Panginoon, na buksan mong aming understanding, Panginoon, ang aming mga pangunawa, O God, na kami maging mapagmatsyag, Panginoon, maging sensitive sa Espiritu, Panginoon, hallelujah, upang mapag-unawa at makita namin ang mga bagay na bago mong gagawin sa aming mga buhay, Panginoon, hallelujah. O God, kumilos kami sa umagang ito, Lord, bless everyone of us. Hallelujah sa lugar nito. We ask for your holy presence na minsan pa. Samahan mo kami, Panginoon, sa pasimula hanggang pagtatapos ng gawain ito. We claim victory in your name sa umagang ito. In the name of Jesus, Lord, hallelujah, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Bago ka mo po mga kapatid, hallelujah. Nais kong bigyan ng title mga kapatid, ang pangalan na ito sa umagang ito. Hallelujah, na nagsasabi, God do new things. God have a new things for us, mga kapatid. Makaupo na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, we are still in January, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, how many of us here, mga kapatid, would like to have a new start, fresh start, mga kapatid? Hallelujah. Sinong gusto ng panibagong start, new beginning, fresh start? Everyone of us want to have a fresh start, mga kapatid. Especially this new year, mga kapatid. Hallelujah. Maraming tao, mga kapatid, na nung new year, mga kapatid, meron silang mga traditional na ginagawa, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Yung merong iba na yung gusuot na mga damit na lucky color daw, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Yung naghahanda ng yung mga handa nila, mga kapatid, may significance yun, mga kapatid, na ibig sabihin ay more blessing, mga kapatid. Hallelujah.
Amen. So every one of us, mga kapatid, want to have a fresh start. Hallelujah. Amen. Praise God. Every one of us, mga kapatid, we make mistake. We fail, mga kapatid. Hallelujah. We have failure, mistake, mga kapatid. May mga bagay tayong hindi nagawa last year, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At tayo ay mayroon tayong regret. Nagsisisi tayo, mga kapatid, o nanghihinayang tayo na maybe we hurt someone, mga kapatid, at hindi tayo nakahingin ng tawad, mga kapatid, o maybe may bagay tayong naisbilhin last year na hindi natin na bili, o meron tayong mga goal, mga kapatid, na hindi na-achieve, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We have setback, we have mistake, we have failures, mga kapatid. Amen. And sometimes, mga kapatid, hallelujah, tayo ay nasa panibagong taon na, pero yung ating pong mga pag-iisip minsan ay naroon pa sa nakaraan. Sayang, sana yung mga decision na ginawa mo, mga kapatid, nagre-regret ka na, ay sana ito naging decision ko. Sana. Amen. Hallelujah. Amen. Nung habang pinag-aralan ko ito, mga kapatid, amen, I use my own life experience, mga kapatid. Nung ako ay nagkaasawa ng mga kapatid, hallelujah, naganap na ng trabaho, mga kapatid, hallelujah. Sabi ko, mga kapatid, kasi ang hirap pag yung pinag-aralan mo ay hindi mataas, mga kapatid, yung makakuha mong trabaho, ano rin lang, equal din lang doon sa makakuha mong sa pinagtapusan mo, mga kapatid. Sabi ko noon, kasi nung nag-aaral ako, hindi ako nagsiseryoso, mga kapatid eh. Amen eh. Pa-easy-easy ako, mga kapatid eh. Kaya nung nagkasawa, nagkatrabaho, ay ko sayang sana nung nag-aral ako mabuti. Kapag makikita mo yung mga pinsan mo, yung mga kakilala mo na ang gaganda ng trabaho nila, successful na sila. So, every one of us have regrets, mga kapatid, sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And sometimes, mga kapatid, hallelujah, yung mga mistake, yung mga setbacks, yung mga failures na ating pong nagawa, mga kapatid, minsan ay it's haunting us, mga kapatid. Bumabalik sa ating isipan. It's enslaves us, mga kapatid, na hindi tayo makamove on, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo, kahit 30 years na, 20 years na, mga kapatid, hindi pa rin tayo makamove on, mga kapatid, doon sa mga mistakes, sa mga bagay na mga bad decision na nagawa natin, mga kapatid. We are, hallelujah, we are enslaved, mga kapatid. Hallelujah. Hindi tayo makamove on, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Amen. And sometimes, kung hindi tayo magiging maingat, mga kapatid, the devil will use that one, mga kapatid. Use our past mistake, our past failure, mga kapatid. Hallelujah. Upang hindi natin ma-enjoy ang buhay natin, even though we are tinawag na ng Panginoon, Kristiyano na tayo, mga kapatid, pero meron pa rin tayo mga bitterness, mga kapatid. Meron pa rin tayo mga bagay na hindi malimutan, maiwan, mga kapatid. Hindi pa rin natin ma-enjoy yung buhay na ibinigay na ating Panginoon. Tayo mga binago na ng Panginoon, pero minsan, binabalikan pa rin natin, mga kapatid. Hindi pa rin natin maiwan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa John 10:10, I came that you might have life and have it more abundantly. But, hallelujah, before that, mga kapatid, sabi ng Panginoon, but the thief cometh, hallelujah, the devil, our adversary, is cometh to steal, kill, and destroy. So yun, mga kapatid, kahit tayo mga Kristiyano na minsan, mga kapatid, hallelujah, hindi pa rin natin ma-enjoy yung abundant life na na-offer ng Panginoon kasi Satan used our past mistake, our past failure, mga kapatid, hallelujah, upang ini-steal niya yung joy, mga kapatid, na dapat ay ini-enjoy natin. Ini-steal niya yung ganda ng buhay na binibigay ng Panginoon sa atin, mga kapatid, hallelujah. The devil will remind us of our past in order to keep us enjoying the life that God gave us to live.
The devil does not want you to have a fresh start in life or for you to experience something new. Ayaw ng devil, mga kapatid, hallelujah, na mabago ang buhay mo, mga kapatid, hallelujah. Nais niya na kung ano ka nung last year, ganito ka pa rin ngayon, ganun ka pa rin ngayong year na ito. Ayaw niya na meron ng panibago sa iyo, mga kapatid, hallelujah. But the Bible says, mga kapatid, that 1 Corinthians chapter 5:17, mga kapatid, na if any man being Christ, he is a new creature. Hallelujah. Tayo binigyan ng Panginoon nung tayo nakilala, mga kapatid. Hallelujah. Tinawag ng Panginoon na bautismo sa kanyang pangalan. Binigyan tayo ng panibagong identity ng Panginoon. We are a new creature na, mga kapatid. Hallelujah. Ating Panginoon, He loves yung mga bagong bagay, mga kapatid. In Bible, makikita natin na maraming word na new sa Bible, mga kapatid. Hallelujah. Na binabanggit, mga kapatid, sa Revelation, sabi ng Panginoon, I will give you new name. I will make a new Jerusalem, new heaven and earth, mga kapatid. Maraming new na binabanggit sa Bible ang Panginoon. The Lord wants new, mga kapatid, hallelujah. New strength, new faith, mga kapatid, new commitment sa ating Panginoon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At wag nating hayaan ang kaaway, mga kapatid, hallelujah. Amen. At tayo ay makapanatili, mga kapatid. Wag nating hayaan ang kaaway na tayo makamove forward, mga kapatid. Na magamit yung ating pong mga past mistake, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, to have a fresh start in life. He wants us to have a new beginning. He wants to do something new in our life, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Let us make a new commitment sa ating Panginoon this year, mga kapatid. Hallelujah. Kung may mga hindi ka nagawa last year, maybe last year at the beginning of the marahil nag-commit ka, Lord, magiging matapat ako sa iyo. Lord, magiging matapat ako sa prayer, sa Bible readings, sa giving, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Magiging aktibo ako sa gawain. Sasama ako sa mga paghahayo, Panginoon. But due to some circumstances, mga kapatid, mga difficulties, struggle, mga kapatid, mga problema marahil sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, hindi natin natupad, hindi natin nagawa. Halfway, nag-give up tayo, mga kapatid. Hallelujah. But, sabi ni Paul, mga kapatid, one thing I do. Hallelujah, I left behind. I do not look back and let pass on my behind. Hallelujah. Whatever you do, mistake, struggle na hindi mo nagawa, mga commitment na hindi mo natapos, mga kapatid, it's already done. It's already over. It's past, mga kapatid. This is a new beginning, new year na binigay sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Panibagong pagkakataon, hallelujah. Kung hindi mo man nagawa yun, mga kapatid, you have another chance, another opportunity. Hallelujah, hallelujah. Praise God. It's a napagandang buwan ng January, mga kapatid, hallelujah, na tayo ay muling magkukumit ng ating sarili sa ating Panginoon. I-renew natin yung ating commitment sa ating Panginoon, yung ating first love, muli nating pag-alabin sa Panginoon. Hallelujah. Set a goal this year, mga kapatid. Set a objective, mga kapatid, hallelujah, na nais mong magawa sa ating Panginoon. And this is the right time, mga kapatid, hallelujah. The opening of the year, mga kapatid, hallelujah. Na tayo, mga kapatid, ay magkukumit ng ating sarili sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. And according sa ating binasa, mga kapatid, in Isaiah chapter 43, verse 18 to 19, the Lord said, forget about what's happening before. Don't think about the past. It's over. Kalimutan mo na yun, mga kapatid. Wala na yun. Kahit umawit ka pa ng awit na, kung may balik ko lang di ba, may awit na gano'n, mga kapatid. Hallelujah. Amen.
Praise God. Kahit anong gawin mo mga kapatid, you cannot bring back the past, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo na maibabalik ang oras kahit yan ay iikot mo mga kapatid. Hallelujah, naiikot mga kapatid. Hindi na babalik yung nakaraan, yung mga tapos na mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo na maibalik. But the Lord said mga kapatid, forget about the past. Forget what happened in the past. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I will make a new thing. Hallelujah. Amen. So, when we read mga kapatid sa kanina sa ating Bible reading mga kapatid sa Isaiah chapter 43 mga kapatid. Hallelujah. Amen. Again, the Lord mga kapatid, hallelujah, in this chapter, hallelujah. Muli, pinalala ng Panginoon sa bansang Israel na Thou art mine, sabi ng Panginoon dun sa verse 1. Hallelujah. Sabi niya, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name, thou art mine. This is the Lord Himself talking to Israel, mga kapatid, through Prophet Isaiah, mga kapatid. Hallelujah. Ang Panginoon ay nangusap, mga kapatid, hallelujah, sa bansang Israel sa pamagitan ni Prophet Isaiah, na muli pinalala ng Panginoon na kayo ay aking bansa, kayo ay pinili ko, tinawag ko sa iyong pangalan, thou art mine, Israel, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya sa verse 2, when thou passest through the water, I will be with thee, and thou the river, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindled upon thee. Pansinin natin mga kapatid yung sabi ng Panginoon na when thou passest through the waters, I will be with thee. Hindi sinabi ng Panginoon na aalisin kita dyan. When you pass the water, aalisin kita dyan. Hindi agad sinabi ng Panginoon, I will rescue you. Right now, hallelujah, I will send the marine, the naval, I will rescue you. No. Sabi ng Panginoon, I will be with thee. Sasamahan kita, sabi ng Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, minsan may mga pagsubok, problema tayong pinagdaraanan na minsan we feel na natutulog ba ang Diyos? Hallelujah. Sometimes we feel na the Lord is still alive. Naalala ko yung pangaral ni Pastor John, yung sabing, it seems the Lord is not present, mga kapatid. Hallelujah. Na para bang minsan, parang wala ang Panginoon, parang hindi kumikilos ang Panginoon. Hallelujah. Amen. But the Lord said, I will be with thee. Kahit na tayo mga kapatid ay may mga pagsubok tayong problema, mga pinagdaraanan na kabi-kabila mga kapatid, after ng pagsubok, meron na naman bago mga kapatid. Okay, nagkasakit ang pamilya mga kapatid, buong pamilya nagkasakit. Hallelujah. Para bang wala yung miracle ng Panginoon. Hallelujah. But the Lord said mga kapatid, minsan nananalangin tayo, nag-aayuno tayo mga kapatid, but hindi sinasagot ng Panginoon, but doesn't mean na hindi kumikilos ang Panginoon. Hallelujah. Maybe the Lord is looking for something. Maybe the Lord is working something in you. Your patience, your faith. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi lahat ng ating prayer sinasagot ng Panginoon. But the Lord said, I will be with thee. I will not forsake thee. Hallelujah. I will not leave thee. Hallelujah. I will be with thee. Kagaya ng sinabi niya, Panginoon, sa Israel, mga kapatid, I will be with thee. Hallelujah. Amen. To give the background, mga kapatid, ng Isaiah chapter 43, mga kapatid. Hallelujah. This is a prophecy na binigay ng Panginoon sa bansang Israel, mga kapatid. Isaiah chapter 43, mga kapatid, God spoke through prophet Isaiah. Hallelujah. Amen. To the people of Israel. Amen. Especially to those who will be captive in Babylon Empire some 100 years after the writing of the book of Isaiah. Hallelujah. The Lord
is talking to them, mga kapatid. The Lord is talking about their future, kung anong mangyayari, mga kapatid, sa bansang Israel. But makikita natin in the beginning of chapter, mga kapatid, hallelujah, Isaiah chapter 43, mga kapatid, the Lord assured them, mga kapatid. In verse 43, sabi ng Panginoon, I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Savior. Tatlong beses na describe ng Panginoon ng kanyang sarili rito, mga kapatid. Sabi niya, I am the Lord thy God. Ako ang Diyos, hallelujah. Ako ang yung Diyos na Panginoon. Sabi niya, the Holy One of Israel, hallelujah. Amen. And last, thy Savior, mga kapatid. So ang Panginoon ini-remind ang bansang Israel, mga kapatid, na I will not leave thee, I will be with thee. Hallelujah, sabi niya. And then, establish niya muli ang kanyang sarili, mga kapatid. I am the Lord, your God. Hallelujah. I am the Holy One of Israel. I am thy Savior. Hallelujah. Amen. The Lord encouraged them, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At this time, mga kapatid, hallelujah, the Lord is talking about the future na mangyayari sa bansang Israel, mga kapatid, hallelujah. The Lord will gonna punish the Israel, mga kapatid, because of their idolatry, mga kapatid, because of their katigasan ng kanilang ulo, mga kapatid, because of their rebellious act against God, mga kapatid. Sila ipaparusahan ng Panginoon, mga kapatid. And the Lord, before the Lord, mga kapatid, sabi niya, the Lord encouraged them, mga kapatid. Hallelujah. God wanted them to give hope, encourage them, to encourage His people. He wanted them to know that even though they were being punished, they were not being forsaken. Hallelujah. Tayo minsan, mga kapatid, hallelujah, kagaya ng bansang Israel, tayo ay pinapalo ng Panginoon. Hindi literal na palo, mga kapatid. Marahil may mga dumarating sa ating mga pagsubok, problema sa ating buhay. Marahil nagkakasakit tayo. That is a reminder ng Panginoon na, anak, nagkukulang ka na sa akin. Anak, you need to commit yourself. Hallelujah. Your commitment sa akin. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, ang amang umiibig ng totoo sa kanyang anak ay hindi nagpipigil ng pamalo, mga kapatid. Gayun din ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo hayaan ng Panginoon na gawin lamang natin yung ating gusto, mga kapatid, na alam niya na ikakapahamak natin. The Lord will remind us, mga kapatid, through the Bible, through prayer, mga kapatid, o sa mga tao, sa nature, sa kapaligiran, mga kapatid. The Lord will remind us, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. And dito, mga kapatid, sa Israel, mga kapatid, hallelujah. Before, mga kapatid, na mangyari yung sinasabi ng Panginoon, hallelujah, na ang Israel magiging captive ng Babylonian Empire, mga kapatid. The Lord is talking to Isaiah here, mga kapatid, 100 years before that happened, mga kapatid. Sinalita ng Panginoon through Prophet Isaiah, mga kapatid, na ganito ang mangyayari sa inyo. Hallelujah. Amen. Sabi ng Panginoon, dahil sa inyong katigasan ng ulo, dahil sa inyong pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa inyong rebellious act, hallelujah, against me, hallelujah, ganito ang mangyayari sa inyo. You will be captive by Babylonian Empire, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God, hallelujah. So the Lord is talking to them, mga kapatid, ng God telling to Israel what is gonna happen to them in the future because their sin and rebellious act against God. But He point out the fact that He gonna rescue them, free them from the captivity, and restore them. So He tell them to forget the past, mga kapatid. So in verse 14, mga kapatid, ng Isaiah chapter 43, sabi, mga kapatid, thou saith the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel, for your sake I have sent to Babylon and have brought down all their nobles and the Chaldeans whose cry is in the sheep. I am the Lord, the Holy One, the Creator of Israel, your King. So,
The Lord is talking about the future here, mga kapatid. Hallelujah. But sabi niya sa verse 18, mga kapatid, hallelujah, remember ye not the former things, neither consider the things of old. So, ang Panginoon, sinasabi niya rito, ito magiging future niyo, Israel. Hallelujah. O kaya, let's use an example sa isang father at isang bata. Anak, kapag hindi ka nagtino, kapag hindi ka nakinig kay tatay, kay daddy, kapag hindi mo tinigil yung masama mong ginagawa, alam mo mangyayari sa iyo? Either sa kulungan ka o sa ospital ka babagsak. Hallelujah. Pero, ito, hallelujah. Amen. Hindi kita papabayaan. Hindi kita iiwan. Hallelujah. Amen. Gayun din ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa bansang Israel, so ganito mangyayari sa inyo, pero I will not forsake thee. I will not leave thee. Hallelujah. Sa verse 14, sabi niya, mga kapatid, na the Lord will punish the Babylonian that captive the Israel. Sinabi niya rito, mga kapatid, hallelujah, I will send, for your sake, I have sent Babylon and have brought down all their nobles and the Chaldeans whose cry is in the sheep. So parang confusing, mga kapatid. The Lord is talking about the future, but sabi niya sa verse 18, forget the things of the past. He talking the future, but he said, forget about the things of the past. Kasi yung past nila ay nasa future, mga kapatid. Hindi pa nangyayari itong sinasabi ng Panginoon. But sinabi niya in advance na ito mangyayari, pero huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo papabayaan. So, forget about the past. Kalimutan nyo yung mga pagdadaanan nyo dahil I will not leave you, I will not forsake you. Hallelujah. I will rescue you. I will strike your enemy. Hallelujah. I will punish them. Hallelujah. Sabi ng Panginoon. God said, I want you to forget the former things. Don't dwell in the past. In here, saying that what will happen to them in the future. Amen. In Isaiah chapter 43, God looked beyond their punishment, mga kapatid. Dahil sa kanila pong mga katigasan ng ulo, mga kapatid, mga rebellious act, mga kapatid, paparusahan sila ng Panginoon. And the Lord will not condone, mga kapatid. The Lord will not hindi kukonsintihin ng Panginoon yung maling ginagawa ng kanyang mga anak, Panginoon. Kaya, sabi niya, I will punish thee. I will use the Babylon Empire to punish you. Ginamit lang ng Panginoon yung Babylon Empire to punish yung kanyang mga anak upang turuan sila ng lesson, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But the Lord assured him that I will not forsake thee. Bagamat paparusahan kita, anak, pero mahal kita. Nais lang kitang Habi ng Panginoon, nais lang kitang matutunan mo yung lesson. Hallelujah. Na mali yung ginagawa mo. Amen. Pero, I will rescue you. Na-sure ng Panginoon na i-rescue kita, anak. Hallelujah. Huwag kang mag-alala kung anumang suffering ang daranasin mo, forget about the past because I will make a new thing for you. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God looked beyond their punishment in this story, and He highlights their restoration and forgiveness. He looks beyond what they doing wrong. He looks beyond the rise of the Babylon. He looks beyond the fall of the Babylon, and He looks to the time when He gonna actually bring back the Israel to their homeland and gonna forgive them and restore them. Dahil by this time, mga kapatid, ang Babylon, hindi pa siya malakas na bansa. Hindi pa siya powerful, mga kapatid. But in the future, sinabi ng Panginoon na the Babylon will rise. Hallelujah. He will conquer some kingdom. He will conquer many nations. Hallelujah. And the Israel, mga kapatid, will be the one that they gonna conquer and they be
gonna be captive, mga kapatid. At in Daniel, mababasa natin, mga kapatid, na si Daniel at kanya mga kaibigan at iba pa, mga kapatid, they are a prisoner of war. Hallelujah. Dinala sila sa Babylon, mga kapatid. If we read Daniel, mga kapatid, isa si Daniel, ang kanya mga kaibigan, mga kapatid, na naging captive, mga kapatid, sa Babylon during that time, mga kapatid. At itong sinasabi ng Panginoon, hallelujah. Amen. Na bagamat kayo sila'y nagkasala, nagkamali, mga kapatid, hallelujah. But hindi doon nag-focus ang Panginoon. Hallelujah. Parang makikita natin na kung sabihin natin nag-cheat ang Panginoon eh. Nakikita niyo sa mga movie, mga kapatid, binabalik yung time tapos binabago yung mga pangyayari, mga kapatid. Hallelujah. But it's different sa ating Panginoon. Alam natin na the Lord is omnipotent, omniscient. Hallelujah, God. He know everything, mga kapatid. He is an all-knowing God. Alam niya, mga kapatid. Before we sin, mga kapatid, before the cross of Jesus Christ on the Calvary, the Lord already see, mga kapatid, na ang tao ay magkakasala. And He need to send someone, His Son, mga kapatid, the Lord Jesus Christ, to redeem His people, mga kapatid. The Lord saw everything, mga kapatid. The Lord saw beyond, mga kapatid, the presence, mga kapatid. Hallelujah. Nakita ng Panginoon na ang Israel ay magkakasala, na sila ay sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, mga kapatid, sa idolatry, na sila ay magre-rebel sa ating Panginoon. But the Lord look beyond that, mga kapatid. Nakita ng Panginoon na, alam ng Panginoon na papatawarin niya, mga kapatid. Alam ng Panginoon ang Babylon ay magra-rise and ikakaptive ang Israel, mga kapatid. But the Lord look beyond, mga kapatid. Ang nilulok forward ng Panginoon ay yung forgiveness and restoration ng bansang Israel, mga kapatid. Hallelujah. Hindi siya nag-focus doon, mga kapatid, sa pagkakasala ng Israel, sa captivity, sa rise ng Babylon, but He looked beyond, mga kapatid. He looked beyond in the future, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ating Panginoon. God basically tell them in advance, forget the former things. Do not dwell on the past because God is looking toward the wonderful time of forgiveness and restoration that is our Father heart for us. Hallelujah. Marahil, mga kapatid, ang bansang Israel this time ay very discouraged sila, mga kapatid. Kasi alam nila ang kanilang pagkakamali, pagkakasala. Maybe they think, our past glory is already past. It's in the past. The Lord rescue us from Egypt and itinawid tayo sa Red Sea. But dahil sa ngayon tayo ay we exceed our sin na ang ating kasalanan ay hanggang langit na, mga kapatid. Maybe the Lord will not rescue us this time. Maybe the Lord will abandon us this time. Hallelujah. Ganyan ang kanilang pag-iisip, mga kapatid. Hallelujah. Na iniisip nila na hindi na sila, na the Lord cannot do miracle anymore. Na hindi na gagawin ng Panginoon na ihati niya yung Red Sea para iligtas sila, mga kapatid. Dahil that is in the past na. Hallelujah. The Lord cannot do anymore. The Lord are not able to save us this time. That's the state of the mind of the Israel that time, mga kapatid. Hallelujah. But the Lord, mga kapatid, confirmed. The Lord reassured them, mga kapatid. Hallelujah. In this Isaiah chapter 43, mga kapatid, na hindi niya sila papabayaan, mga kapatid. Na bagamat yung kasalanan nila, mga kapatid, ay talagang sukdulan na, mga kapatid, the Lord assured them. Sabi niya, I am the Lord thy God. I am thy Savior. Hallelujah. Amen. And one thing that the Lord loved to see, mga kapatid, ay kapag merong isang kaluluwa, mga kapatid, na nagsisisi. Kapag merong isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Kanya.
Kagaya ng bansang Israel, mga kapatid, hallelujah, ang hinihintay lamang ng Panginoon sa bansang Israel, magpakumbaba. Accept nila, mga kapatid, i-recognize nila na sila nagkamali. Yun lang hinihintay ng Panginoon. Ganyan din sa atin, mga kapatid, hallelujah. Amen. Ang kamay ng Diyos ay hindi maikli upang tayo hindi abutin, mga kapatid. Ang hinihintay lamang ng Panginoon sa atin, kapag tayo nagkamali, nagkasala, magpakumbaba tayo, accept natin yung ating pagkakamali, ating mistake, magsisi tayo, mga kapatid, tumawag tayo sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. God is always looking ahead, hallelujah. He's looking to the future, He's looking to the redemption, restoration, our forgiveness, hallelujah. Amen. But sometimes, tayo mga kapatid, hallelujah, kagaya kanina mga kapatid na sinabi ko na, sometimes we stuck in the past, mga kapatid. Bagamat tayo binago na ng ating Panginoon, sometimes we cannot move on, mga kapatid. Kaya hindi natin magawa yung mga bagong nais na gawin ng Panginoon sa atin because we keep looking back, hallelujah. We cannot focus, mga kapatid, hindi natin makita. Kaya hindi natin makita yung mga bagay na nais na gawin na ating Panginoon because we keep looking back, mga kapatid. We keep reminding ourselves na, ay, ganito ako, makasalanan ako. Ay, ang dami kong pagkukulang sa Panginoon. Ilang buwan na akong hindi nakakapag-church. Ilang month na akong hindi nakapagbigay ng tithes, ng offering. Ilang buwan na akong hindi nakaka-attend ng fasting, ng prayer. Taon na wala akong nadadalang kaluluwa, wala akong na-invite na bisita. Hallelujah. Ay, the Lord cannot forgive me. Hallelujah. Yung parang kanina sinabi ni Sister Norma, yung sinabi niya na, hindi, yung sinabi niya kanina, di ba, yung kausap mo na, hindi na ako tatanggapin ng simbahan. Amen. Hallelujah. But the Lord is not like that, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Bawat kaluluwa na lumalapit na may pakumaba sa ating Panginoon. Gaan naman, sabi ng Bible, gaan naman kapula ang iyong kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Gagawin niyang puti ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah. In Psalms chapter 103, mga kapatid, hallelujah, na yung ating kasalanan, mga kapatid, hallelujah. Amen. Ay nilimot na ng ating Panginoon. Hallelujah. From east to west, mga kapatid, nilimot na ng Panginoon. Hallelujah. Hindi na inaalala ng Panginoon yung ating mga pagkakasala, mga pagkakamali, mga kapatid. The Lord choose, mga kapatid, hallelujah, to forget our sin. But, tingnan natin, the Lord is an unknowing God, mga kapatid. How cannot remember, mga kapatid, yung ating mga pagkakasala? It is impossible na malimutan ng Panginoon yung ating mga pagkakasala, mga kapatid, because He is an all-knowing God, omnipresent God, mga kapatid. But the Lord choose, mga kapatid, to forget our sin. Pinili ng Panginoon, mga kapatid, na limutin yung ating mga pagkukulang mo, yung mga weakness mo, hallelujah. Amen, yung mga rebellious act mo sa ating Panginoon. Pinili ng Panginoon na limutin, mga kapatid. Hallelujah. That's why He sent Jesus Christ. Hallelujah, mga kapatid. Yung ating mga pagkakasala. Nung tayo hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, milyong taon na nakakaraan, mga kapatid. Hallelujah. Kilala ka na ng Panginoon, mga kapatid. At yung mga pagkakasala mo nung hindi pa tayo mga nakakilala sa ating Panginoon, binigay niya kay Jesus Christ, kasamang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Forget, hallelujah, the past. Don't stay on the past, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Panginoon sa Israel, forget what is coming. I have it. Forget what is coming. It's on me. Sabi ng Panginoon. Forget what is coming. You have my back. Hallelujah. Forget what is coming. I am your stronghold.
I am your Redeemer. I am thy Savior. Hallelujah. Yan ang sabi ng Panginoon sa bansang Israel. Forget what is coming. Don't bother about that. I have it. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Napakaganda mga kapatid na versikulo mga kapatid. Hallelujah. Amen. Palakpakan minsan pa natin ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. So, I almost near mga kapatid sa umagang ito mga kapatid. But let's see mga kapatid. Hallelujah. Yung mga character sa Bible mga kapatid na God give them a fresh start mga kapatid. Amen. Noah mga kapatid. The family of Noah, after mga kapatid, the flood, walang natira. 8 souls lang mga kapatid. God gave them a fresh start, new beginning mga kapatid. Hallelujah. Who else mga kapatid? Hallelujah. Abraham mga kapatid. Hallelujah. Before Abraham become the father of faith mga kapatid, the Lord test him mga kapatid. Sabi ng Panginoon, Abraham, ialay mong kaisa sa mong anak na Isaac. Hallelujah. And Abraham proved himself sa ating Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip, Lord, ang tagal kong hinintay, Panginoon. 75 years, sinabi mo, Panginoon, 75 years ako, sinabi mo na magkakameron ako ng anak. 100 years, 96 ang aking asawa nung ipinagkaloob mo, Panginoon, sa Isaac. Ngayon, Lord, sasabihin mo, ibigay mo sa akin, ialay mo si Isaac. But the Lord, that Abraham did not hesitate. He didn't complain to the Lord, mga kapatid. Hallelujah. And the Lord and God count it righteous kay Abraham, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Who else, mga kapatid? Si Paul, mga kapatid. Paul is isang napangandang halimbawa, mga kapatid. Peter, mga kapatid. Hallelujah. Peter, mga kapatid. Hallelujah. During the nahuhulihin ng ating Panginoon, mga kapatid. But before that, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, Peter, you will deny me thrice. Hallelujah. Amen. But Peter said, no, Lord, I love you, Lord. I will go wherever you go. I will not leave you, Lord. Hallelujah. Umalis na silang lahat, pero ako, sa tabi mo lang ako, Lord. Hallelujah. Amen. Pero we know the story, mga kapatid, that Peter denied Jesus 3 times, mga kapatid, because of fear, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But makikita rin natin, mga kapatid, na the Lord did not hold it back kay Peter. Hindi yun inano ng Panginoon. Ikaw, Peter, ha? Dinenay mo ako, ha? I will deny you also to my Father. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi sinabi, hindi rumesbak ang Panginoon. Peter, dinenay mo ka, i-deny rin kita sa Panginoon. Hallelujah. No. But makikita natin na the Lord used Peter, mga kapatid. The Lord give new beginning. Press start kay Peter, mga kapatid. Hallelujah. Makikita natin na sa Acts chapter 2, mga kapatid, isa siya sa ginamit ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. In the day of Pentecost. Si Peter yung nangaral, mga kapatid. Hallelujah. Sa Acts 2:3, si Peter ang ginamit ng Panginoon. Then, hallelujah, sabi ng Panginoon ni Peter, mga kapatid, repent and be baptized every one of you. Makikita natin na bagamat si Peter, mga kapatid, ay nag-failure, mga kapatid, nag-commit ng, kumbaga masabi natin na grave mistake, mga kapatid. Kasi si Jesus Christ, kasama niya, mga kapatid, He witnessed all the miracles, mga kapatid, bumuhay ng patay, nagbalik ng paningin, ng pandinig, nagpalakad ng lumpo. But then, mga kapatid, nagawa niyang i-betray si Jesus Christ, mga kapatid. Amen. But makikita natin na the Lord used Peter mightily, mga kapatid. Amen. Who else, mga kapatid? Si Paul, mga kapatid. Si Paul, kilala natin before siya ay tinawag na Paul, siya ay Saulo, mga kapatid. Amen. He is a persecutor of the Christian. He is a murderer, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaaway siya ng Christian, mga kapatid, mga Christian na early church, mga kapatid. Amen. But
We know the story, mga kapatid. Si Paul ang ginamit sa Gentiles ng ating Panginoon. Hallelujah. Upang ipangaral ang salita ng Panginoon. What the points, mga kapatid, is, itong mga taong ito, mga great hero in the Bible, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sila naging great hero instantly. Overnight, mga kapatid. Hindi sila naging great hero, mga kapatid. Hallelujah. Ng Bible, mga kapatid. They also have some weaknesses, may mga struggle, may mga setbacks sila, mga kapatid, na pinagdaanan. But the Lord used them, mga kapatid. Hallelujah. The Lord give them a fresh start, a new beginning, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And this year, mga kapatid, hallelujah, I do believe, mga kapatid, hallelujah, that the Lord will bring something to us. That the Lord will do new thing to us, mga kapatid, hallelujah. Dapat lamang natin gawin, mga kapatid, hallelujah, sabi doon sa verse 18, mga kapatid, do not look back. Hallelujah. Amen. Amen. Huwag na natin, mga kapatid, alalahanin pa, mga kapatid. Huwag na nating tingnan pa, mga kapatid. Hallelujah. The Lord is encouraging His people, mga kapatid. Hallelujah. Na yung kanilang focus, mga kapatid, dapat ay mag-focus sila sa future na gagawin ng Panginoon. Forget past and embrace the new. Hallelujah. It calls for a believer to do not dwell on the past, but to recognize the new thing God is doing. Transport. Hallelujah. Amen. The Lord is doing something for us, new to us, mga kapatid. Yan man ay napakaliit, mga kapatid. Hallelujah. Marahil naghahanap ka ng bagong trabaho, mga kapatid. O nag-iisig ka ng panibagong business, mga kapatid. O you want something new sa iyong pamilya, mga kapatid. Changes, mga kapatid. May sa routine ng inyong pamilya, mga kapatid. Gaano man yung kalaki, mga kapatid. Let's recognize it. Let's be sensitive, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Gaano man yung kalaki, mga kapatid. The Lord will working, mga kapatid. The Lord want to work, mga kapatid, sa atin. Nais ng Panginoon nang gumawa ng mga bagong bagay sa atin, mga kapatid. Hallelujah. But before the Lord can do something new to us, mga kapatid, let's forget about the past, mga kapatid. Don't dwell the past, mga kapatid. Hallelujah. Forget it, mga kapatid. Let's focus what is ahead to us. Let's focus to our future, mga kapatid. The Lord, mga kapatid, is too far interested in our past. Hindi na pag-aksaya ng oras ng panahon ng ating Panginoon, yung mga pagkakamali mo na nakaraan, na babalikan pa niya. O, tiga, ito. Nakalista yun dito eh. Tingnan ko nga. Hindi na mag-accept ang Panginoon na titingnan niya yung mga record ng mga pagkakamali mo, yung mga mistake mo. Hindi na titingnan ng Panginoon kung ilang Sunday ka umattend this year, magkano yung giving, yung tithes na binigay mo. Hindi interested ang Panginoon sa past mo, sa failure mo. What God interested is your future, mga kapatid. What God is interested is your now, mga kapatid. Your present, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Let's prioritize, mga kapatid. Let's focus ourselves in spiritual growth this year, mga kapatid. In spiritual maturity, mga kapatid. Let's focus ourselves to our eternal, hallelujah, future, our eternal destination, mga kapatid. Kalimutan na natin, mga kapatid, hallelujah, and let's recommit ourselves sa ating Panginoon. Expect new things. Umasa ka, mga kapatid, kasi kung hindi ka aasa, mga kapatid, wala talagang darating, mga kapatid. O, kapag birthday mo, di ba? You expect na someone will give you gift, mga kapatid. Pero, walang magbibigay sa akin ng gift. Wala talaga magbibigay niyan. Amen. Expect something new sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.
Amen. Magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kung ikaw, mga kapatid, hallelujah, ay nawalan ng trabaho, mga kapatid. Kung ikaw, mga kapatid, ay nung nakaraan, mga kapatid, ay hindi naging maganda yung last year mo, mga kapatid, yung financial mo, mga kapatid. O nung nakaraan, mga kapatid, hallelujah, yung pamilya mo ay nagka-problema, mga kapatid. But let's expecting something new sa ating Panginoon. The Lord said, I will make new thing. May mga bagay na gagawin ng ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Expect new things. It is reminder that God is always at work even when circumstances are difficult or empty. Hallelujah. Sabi natin na, meron pa bang bago? Yun nga, kakapasok pa lang ng year, ang dami na mga bad news, yung mga naglalabasan na, nahuhuli na yung mga corrupt, mga inaresto na. Walang bago, parang walang, ang sama naman ng pasok ng taon, hallelujah. Isipin natin, ano bang new? Wala namang ginagawang new ang Panginoon. Wala akong nararamdaman. Sabihin mo sa sarili, wala akong nararamdamang ginagawang bagong Panginoon sa buhay ko. No, mga kapatid, hallelujah. The Lord love to do something new, mga kapatid, sa atin. Magtiwala ka lamang sa Panginoon, magpatuloy ka lamang sa pananampalataya, sa paglilingkod mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka sa pananalangin, mga kapatid, hallelujah. Expect something new sa ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Merong gagawin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hallelujah. Sabi niya, mga kapatid, doon, hallelujah, sa ating binasa kanina, I will make a way in wilderness, sabi niya. I will make a stream in the desert, sabi niya. The Lord is declaring His power in this verse, mga kapatid. Sabi niya, nung mga nakaraan, mga kapatid, di ba, the Lord divided the Red Sea, mga kapatid. And the Lord, sa pagpupok ng Moses, merong lumabas na tubig sa bato. Isn't it possible that the Lord can make a river in the desert, mga kapatid? Hindi ba kayang gawin ng Panginoon yon? Yun ang sabi ng Panginoon dito, mga kapatid, na I will make a way in the wilderness and I will make a stream in the river. Kung nagawa ng Panginoon na hatiin, mga kapatid, yung Red Sea, mga kapatid, hallelujah. Kaya ng Panginoon na sa desert maglagay ng river doon, mga kapatid. Kaya ng Panginoon na maglagay ng ilog doon sa desert, mga kapatid. Kaya ng Panginoon maglagay ng daan, mga kapatid, sa wilderness, mga kapatid. Hallelujah. The Lord our God is a powerful God, mga kapatid. And He loves to make new, mga kapatid. He loves to make new thing, mga kapatid. But what we will do, mga kapatid, is to expect, mga kapatid, new sa ating Panginoon. Mag-expect ka na new sa ating Panginoon. Mag-expect ka ng bagong blessing sa Panginoon. Mag-expect ka, mga kapatid, na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon this year. Mag-expect ka, hallelujah, na ikaw ay gagamitin ng Panginoon this year. Mag-expect ka, hallelujah, na maraming kaluluwa ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Nakakain mo, hallelujah, na babahagian mo ng salita ng Panginoon. Mag-expect ka ng kalakasan sa Panginoon, hallelujah. Mag-expect ka ng pagpapala sa buhay mo sa Panginoon. Stay spiritually alert. Sabi ng Panginoon, do you not perceive? It's an invitation to look for or acknowledge the new thing God is doing. Rather being blind to them due to the focus of the past or present struggles. Maging spiritually alert daw po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Dapat ay magiging sensitibo tayo spiritually, mga kapatid. Na yung pala, ang Panginoon, nililid ka na, mga kapatid, hallelujah, sa isang bagay na nais niyang gawin sa iyo. Pero dahil hindi ka alert, hindi ka spiritually, mga kapatid, motivated, hindi ka spiritually, hallelujah, nakalampas yung opportunity sa iyo mo. Marahil, binibigay na ng Panginoon ng blessing sa iyo, mga kapatid. Pero dahil hindi ka aware, mga kapatid, sa
way ng Panginoon, sa kilos ng Panginoon, mga kapatid, nakalampas yung opportunity. Nakalampas yung blessing, sayang. Pera na sana, naging bato pa. Hallelujah. Let's focus, mga kapatid, spiritually, mga kapatid, sa ating spiritual growth, spiritual maturity. God creates path. Hallelujah. God provide guidance, mga kapatid. God provide direction to us, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Proverbs, mga kapatid, hallelujah, lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct thy path, mga kapatid. Hallelujah. The Lord will make a path for us, mga kapatid. The Lord will make a way for us, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As I will end this, mga kapatid, hallelujah, I request everyone na tayo pong tumayong lahat, mga kapatid.